Itong mga kabataan ngayon, sana wala nang matulad dito. At sana may maparusahan talaga. Kasi kung walang mapaparusahan, baka yung mga susunod na henerasyon ay gagawin din nila itong ginawa ng mga nauna sa kanila. Nagpalit kayo ng clutch nito? Nasaan yung clutch niya? Sige, abot mo nga sa akin. Hindi ako makayuko eh. Nahihilo ako eh. Oh. Ha? Sino? Naku, ba't mo pinukpok? Ito na yung clutch niya. Oh. Tapos, yung palit na rin lahat yun. Yan. Kaso ang problema, hindi nyo kagad na i-drain yung gear oil. Kaso naisalpak na yung transmission. Bantay ka naman buong maghapon, ano? Naku. Kasi ito, ano yung mga nakuha mong ribaba? Ito? Sa transmission? Ano to eh? Parang bearing eh. Hindi ito gear eh. Bearing to eh, sa loob eh. Maingay ka to pag hindi naman. Ang problema niyan, babiyahe ka ng saan ka pupunta? Sa Quezon. Quezon, hindi ko marirekomenda na na gamitin mo to. Delikado kasi pag may makita kang ganyang mga, hindi ribaba yan, pyesa yan eh, na nadurog, pwedeng yan eh habang tumatakbo ka ng mabilis eh. Oo, saka meron pang kasama yan. Walang pyesang ganyang kalaki. Ibig sabihin, may kinakabitan yan na mas malaki pa dyan na pwedeng madurog. Kaya ang mangyayari sa atin ngayon, lagyan mo muna yan ng oil, ilabas muna natin yan doon kasi ibababa ulit ang transmission nito. Kung papayag ka kasi bubuksan ang transmission. I-report ko lang, sir. Oo. Hindi ko na yan din marirekomenda na iuwi mo. Ngayon, pag inuwi mo yan, ang susunod na gagawin mo, maghahanap ka ng tow truck, ha? Sige, sir. O kasi pag nadurog na sa loob, yung mga granahe, pag umarang yan sa granahe, hindi mo na yan magagamit pa. Gear ng transmission po. Oo, sa loob yan ang transmission kasi... Mga bungi na. Ayan tignan mo yung kulay ng ano mo. Ano na yan eh, aluminum na yan eh, Halo na yung aluminum, dapat nga yan eh, brown. Sabihin mo ng black, bakit nag-aluminum na? Kaya sabi ko kanina, abo na yan. Oo. So ito, hindi na pwede kasi sulit na sulit, pati yung clutch mo, nagbakal sa bakal na, yung rivet niya. Umiwalay na pati ito. Oo. Ayan, umiwalay na yung pinaka, niya, yung spring. Katagalan siguro hindi na. Oo, yun lang. Damage ang ang transmission mo. Masasabi ko ng damage yan kasi meron tayong nakuha mga ganyang pyesa. Hindi mo yan maaayos kung hindi mo yan bubuksan. Oo. Ngayon, itong problema sa mga ganitong lumang transmission. Baka mahal pa ang maging pyesa niyan. Ang mga bearing niyan ang mamahal. Oo. Kaya kung halimbawa, bubuuin natin yan at ang halaga rin naman ay halaga nung surplus ka na lang. Mas mabilis yun. O kaya yung laman loob, meron kasing nabibili niyan, laman loob na eh. Diba? Kasi kung isa-isahin mo yung bearing, itong naging natin nung nakaraan, naging experience. Binili lahat yung bearing nung may-ari. Kasi gusto niya lahat ay kompleto, bago. Pagdating doon sa kahuli-hulihan na dalawa, wala siya mabili. Hindi niya na masosoli yung bearing. Diba? Bumili rin kami ng surplus, yung mga bagong bearing, hinahanapan pa niya ngayon kung sino ang bibili. Baka gusto mong bilhin. Kulang lang ng dalawa. Di magsa-surplus ka rin. Diba? I-report ko muna, sir. Ayun, Ako, mga kapatid, medyo nahihilo ko. Taas kasi ng sugar ko. Yung cholesterol ko, saka yung triglyceride, pasado. Pero yung sugar ko, tumaas ng 300. Kaya ngayon, nagagamot ang inyong lingkod. Puntahan ko muna yung dito. Tara, Glenn, atras ka. Ito naman yung in-overhaul namin na Hyundai Santa Fe. Yan, umaandar na po ito. Buksan ko lang yung makina. Sira ba ang nito? Sira ang hood stay? Sira ang hood stay nito? Yan, sige, pakianuhan mo nga. Bumababa, So ito mga kapatid, dumaandar na po ito. Ayan, pakinggan nyo, Tahimik na tahimik ang makina. Bagong general overhaul po ito. Medyo nagtagal lang sa amin kasi mahirap hanapin yung ibang pyesa niya. At yung kanyang cylinder head gasket, talagang original po ang binili namin. Hindi namin ginamit yung kasama doon sa overhauling kit. Kaya po ito, balik sa original, lahat ng pyesa nito, talagang maaasahan mo talaga. Teka, baka yung dito ka na lang. Yan. Kasi yung hood dito So, yan. Tingnan nyo, walang usok Kanina medyo may usok pa to. Pero ngayon ay wala na siyang usok. Ayan
Wala nang kausok-usok to. Oh. Kasi po, pagka kami ay nag-overhaul, nag-general overhaul, nagpapalapat muna kami ng mga piston ring bago namin talaga to bitawan dito sa amin. Kasi kapag hindi siya talaga na break-in or na nakapagpalapat, siyempre gagamitin ng may-ari, umuusok yan. Baka mamaya, mapuwersa niya, lalong hindi lumapat. Pero ngayon, almost 2 days na itong umaandar, simula kahapon, ng umaga hanggang ngayon, umaandar pa rin siya, hindi naman na tumataas ang ating temperatura. Ang sakit po kasi nito, ang reklamo nito mga kapatid ay tumataas ang temperature kasi nga mayroon siyang back pressure. Kaya lang nung inangat na namin yung kanyang cylinder head, alog na rin lahat yung kanyang mga piston. Kaya ito po ay napunta sa general overhaul. So ngayon maganda na yung temperatura niya, the whole day kang ngayon walang overheat, hindi nauubos ang tubig doon sa kanyang radiator. So malamang okay na to. At siguro sa isang araw marorotis na. Ngayon, dahil sa tuloy-tuloy pa rin ng bagyo, kanina napakalakas ng ulan dito, kaya nga ngayon kulimlim pa rin. Dito kami lahat nakakapagtrabaho sa loob, sa labas hindi kami nakakapagtrabaho. Eto, tapos na po itong adventure po na to. Medyo madilim na nga lang. Nakakabit na po yung kanyang gulong. Ayan. Naka 33 po yan by 12.5. Tapos sa rim 15. So ito na po yung magiging taas nitong adventure na to. At ito nga po, naka-steel bumper din. Matte black po ito. May ibigan nung may-ari nito kasi yung may-ari po nito nasa ibang bansa rin, nasa USA. So ngayon kung nanonood ka po sir, ito na po yung inyong adventure na halos natapos na po namin. Kaunting-kaunti na lang, yung mga mudguard na lang ang ikakabit. At yung lagayan ng spare tire, nakalagay na yata, ano? Ayun, nakakabit na rin pala. Halika, tingnan nyo po dito. Yung lagayan ng spare tire, ayan. So ito po talaga, kung pamprobinsya, sa Nueva Ecija po kasi nakatira yung may-ari nito. At meron siyang mga bukirin doon. So kailangan din nila ng matataas na mga sasakyan. Kaso, parang dapat dito talaga gamitin tong mga ganitong klase ng sasakyan. Kanina, lubog na naman po. Ang ilang lugar sa Quezon City, pati dito sa Ortigas Extension, lubog na naman diyan sa may Valley Golf, doon sa amin. Kaya ako yung 4x4 ko na crosswind, talagang gamit na gamit po namin yan kapag walang makalabas diyan sa may Ortigas Extension, yun po ang ginagamit naming sasakyan. Ito pong adventure po na to, dating 5 stud lang yan, pero ngayon 6 studs na kasi pinalitan ko na po yan ng differential ng Pajero para maging LSD po siya. At yun naman pong harapan nito, naka 6 studs din po siya. Yun po yung ginagamit nating double wishbone suspension na nakakabit naman original sa mga Isuzu Pargo. Matibay po yung suspension na yun. Ginagamit nga po yan ng mga nag-assemble ng mga Hammer diyan po sa Pampanga. At yun rin po ang gamit ko rito para talagang eksakto, walang binago doon sa kanyang suspension. Ipinatong ko lang naman din talaga yung chassis nito para maging maganda talaga yung kanyang ride. At hindi delikado kahit iliko mo yan ng iliko, medyo mabilis ka, walang magiging problema. Tumaas lang naman siyang tignan kasi nga malaki po yung gulong natin. At yung ating molye dito sa likod ay ipinatong natin doon sa kanyang differential. So ganun naman ang setup talaga ng mga 4x4 kahit yung mga pickup na yan. Yung kanyang molye ay nakapatong doon sa ibabaw ng differential. Wala na po kaming inilagay ditong body lift or kung anuman. Basta ito po, naging mataas siya. Dahil nung inilagay namin yung kanyang chassis ay ipinatong namin doon sa Fargo suspension at ito namang likod ay ipinatong namin ang kanyang molye doon sa differential na talaga namang standard yon sa mga 4x4 na mga sasakyan. Mga kapatid, kung maaalala nyo po, meron akong binlag na Hyundai Accent na bulok yung loob ng kanyang makina. Sobrang tindi, ng dami ng slugs po noon. Ito na po yun. Umaandar na po ito. I-start ni Al. So, sige Al, start mo. Ayan po, meron lang kayong naririnig na ingay kasi po merong dalawang valve lifter to na kailangan pampalitan. Ito po ay nabanggit na namin doon sa may-ari nito kasi nga po kailangan bumili tayo ng bago. So yung dalawang valve lifter po na yon, yung automatic valve lifter, na kapag ka po yun ay hindi malambot or tumigas na siya, barado na, stock up na, ganyan po yung magiging ingay. Kaya kapag nakabili na po kami ng valve lifter, sa susunod po, ay ipapakita ko ulit sa inyo yung andar po talaga nitong Hyundai Accent po na ito. Pag tumatagal po yan, ay nababawasan po yung ingay niyan. Ayan, pansinin nyo po. Oh. Gawa nga po nung yung valve lifter ay medyo nagkakaroon na ng laman na langis doon sa loob
ng kanyang doon sa loob ng mismong lifter. Pero hindi siya nawawala kapag kahit nasabihin mong matagal na. Kaya kailangan talaga magpalit po tayo ng valve lifter. Kaya yung may mga ganitong sasakyan na talagang sobrang dumi ng loob ng makina, sobrang dami ng sludge, asahan nyo po, yung mga pyesa na yon na valve lifter na pinapasukan ng langis, ay pwede po talagang masira yan. Mga kapatid, yan, tabi-tabi na po yung mga natapos na namin dito. Pero itong Mirage na to, ang naging problema naman, yung kanyang fuel pump. Ito po kasi, kapag patag, okay naman siya. Pero pag paakyat na, naglo-low power na siya, kasi nga po, hindi na makabigay ng maraming gasolina or malakas na pressure itong fuel pump niya. Sa patag, walang problema. Pero pag puno rin naman ng sakay, nararamdaman din niya na medyo hirap po yung makina nito. Hindi siya masyadong makaabante ng maayos. Nagkukulang din talaga sa RPM. Hindi masyadong nagagalit ang kanyang makina. Kaya pinatanggal ko rin itong kanyang fuel pump at pinapalitan ko po ito ng bago. At yun po, okay na po itong kanyang Mirage, Mitsubishi Mirage. So, kung may encounter nyo po yung mga ganyang problema, huwag po kayong matatakot kaagad sa mga gastusin. Sa bagay, medyo mahal din to. Huwag lang magkamali ng diagnose yung mga mekaniko at maitama kaagad kung ano yung problema, hindi dadami ang inyong mga pinagkakagastusan. Doon sa nasabi ko, na huwag kayong matakot, kasi mga kapatid, di ba, yung mga napapanood natin ngayon, kanina lamang, ay hindi naman nakakatakot, pero talagang nakakapanginig ng laman, nakaririm-marim ng mga kasalanan ng mga tao sa gobyerno. Yung mga napanood natin kanina, mga kapatid, sa telebisyon, napanood natin sa ating mga cellphones, dahil yan naman ay ipinakita sa social media, yung tungkol dito sa nangyayaring mga pagnanakaw ng mga taong gobyerno dito po sa atin sa Pilipinas, ay talagang nakapanlalambot, no? Kasi lahat naman tayo ay apektado dito. Walang makapagsasabi na hindi siya nagkaroon ng parte sa ninakaw nitong mga empleyado ng DPWH at iba pang sangay ng gobyerno, maging yung sinasabi nilang mga politiko. At ito matindi. Malalaking politiko na po ang lumabas ang kanilang mga pangalan. Alam niyo mga kapatid, kaya ko lang naman isiningit na rin itong mga bagay na to dito po sa aking vlog. Noon po kasing nakaraang taon, ako po ay may ginawang vlog tungkol po doon sa mga illegal vendor na hinuhuli, lalong-lalo na diyan sa Metro Manila, no? Yung sakop ng MMDA. Sinisira nila yung mga paninda, sinisira nila yung mga kariton, lahat na mahuhuli nila ng mga illegal vendors ay talagang kinukumpiska yung kanilang mga paninda. At pagkatapos naman kumpiskahin, mga ilang araw lang, nandoon na naman. Kaya nga sabi nung nangunguna dyan, ay paulit-ulit na lang tayo, ang titigas ng ulo nyo. Ganun, di ba? Hindi yan ginagawa ng paraan ng ating gobyerno. Sa totoo lang, yan ay sakop talaga ng MMDA, ng mga Metro Manila mayors. Alam nyo, sa ibang bansa, yung mga illegal vendors, nilalagyan sila ng isang lugar para doon sila magtinda. At binibigyan pa sila ng mga medical benefits para hindi na sila bumalik doon sa pag-illegal vending. Binibigyan sila ng mga ayuda, itong mga illegal vendors na to, para may maipampuhunan pa sila doon sa lugar na pagdadalan sa kanila. Ito nga nung na-vlog ko po yun, marami pong nagkomento doon na ako daw po ay yung parang payag pa raw po ako doon sa mga illegal vendor na illegal nga daw. Yun. Nagbabiolate daw yun sa batas. Yun daw mga illegal na yun, dapat nga daw talagang hulihin dahil meron daw silang ginagawang labag sa batas. Naku, hindi ko na lamang po sinagot-sagot yung mga nagko-comment doon kasi baka nga sabihin nila, ako din ay panig doon sa lumalabag sa batas. Pero hindi po. Ang sa akin po doon, tulungan yan ng gobyerno para itong mga vendors na yan, mabibilang mo yan eh. Hindi naman naaabot yan ng milyon. Hindi rin naaabot yan ng 100,000. Mabibilang mo yan. At kayang-kayang tulungan yan ng gobyerno. Kayang-kayang tulungan ng gobyerno yan. Bakit ko po nasabi ngayon? Bilyon-bilyon yung ninakaw ng mga magnanakaw na to sa ating kabangbayan. So yung mga pera na yan na inuutang pa sa World Bank at ibinibigay ng mga ibang bansa, itinutulong sa atin, ibubulsa lamang pala nila. Ito sanang mga illegal vendors na yan. Yung mga pera na yan, itinulong mo doon. At sana, wala na tayong illegal vendors. Kung talagang meron lang mag-iisip kung paano nila aayusin yung pagtulong dito sa mga mahihirap nating mga kababayan,
sana walang nagnakaw kasi wala silang nanakawin. Di ba? At ito pong mga illegal vendors na yan, may binayaran ding tax yan. Dahil dito naman sa Pilipinas, bawat galaw mo, bawat bili mo, may tax naman yan eh. So sila nagbabayad din ng tax. Kaya po mga kapatid, sana kapag naayos na itong mga problema ng ating bansa, unang-unang maisip nitong mga, nandyan na naman, ng mga bagong politiko, tulungan nila itong mga illegal vendors nito. Kasi kawawa talaga sila. Huwag nilang sabihing walang pera. Ang daming ang binulsa. Ang daming ninakaw. Wala namang naipagawang kalsada, mga ghost projects. Tapos sasabihin nila ngayon, walang pera para sa pagtulong dito sa mga illegal vendors na yan, mga illegal settlers na yan. Huwag niyong sabihin hindi alam ng mayor yan. Huwag niyong sabihin hindi alam ng congressman yan. Alam nila yan. Di ba? Kaya kahit sabihin niyong iyan ay problema ng LGUs, mga local government units, alam nila na pwedeng ipantulong yan. Alam nilang may pera ang gobyerno. Kaya lang, hindi sila gumagawa ng paraan, hindi sila nag-aakda ng batas para tulungan itong mga illegal vendors na to. At kaya ko naman po isinama na nga ito pong aking yung mga nararamdaman ko ngayon dahil nga po lumabas na, naglitawan na yung malalaking pangalan na kung sino pa yung gumagawa ng batas. Sila pa yung nasasangkot ngayon dito sa mga pagnanakaw na ito. Sana manawari, nagkamali. Pero mukhang doon patuloy ang investigasyon. Kaya po mga kapatid, sana itong mga bago, itong mga Gen Z, itong mga kabataan ngayon, sana wala nang matulad dito. At sana may maparusahan talaga. Kasi kung walang mapaparusahan, baka yung mga susunod na henerasyon ay gagawin din nila itong ginawa ng mga nauna sa kanila. Mga kapatid, sana po kahit paano ay nagustuhan nyo itong vlog ko na to. At sa bandang huli ng aking vlog, nagbigay lamang po ako ng aking opinyon. At sana po magtulungan tayo na maging payapa ang bawat galaw, ang bawat kilos po natin. Payapa, peace. Kasi po, hindi makakabuti sa ating bansa na nalulubog na sa utang, nalulubog na sa napakaraming problema. Tapos maglalaban-laban pa tayo. Sana po magkaroon ng pagkakasundo yung lahat na pumapanig doon sa kabutihan. At ituro ng lahat ng nakakaalam sa mga gumagawa ng mga pagnanakaw na ito, ituro nila kung sino ang mga ito. Hindi lamang dyan sa DPWH, hindi lamang dyan sa iba pang sangay ng gobyerno, maging sa mga munisipyo, marami po dyan, isa na po ako sa nabiktima dyan. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.